Idol Kuya Edil, no? Before tayo mag-start, tanong mo na po kayo, pang ilang bisikleta niyo po ito? Yun, no? Ito yung Merida Sculptura na yung pang road bike na frame set, no? Ito yung kanyang MTB handlebar na 3T 3T Eric Steam na 31.8mm ang diameter, yung carbon fiber. Yung yung brake levers pang MTB. Yung kanyang hydraulic disc brake calipers, sarap tignan. Shimano Ultegra. Pwede pala yun, kuya, no? Oo. MTB yung levers, road bike yung... Sa mekaniko na lang po yun magkatrabaho. Compatible pala yun, no? Oo. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So napansin niyo na lumayo kami dun sa mismong sports hub dahil nga sa ngayon may event kasi doon sa may parang track and field at malakas yung sounds doon, baka maka-copyright claim ako, no? So isa ito sa mga special bike check episodes kasi ito naman yung road bike na naka MTB flat handlebar. So ang may-ari naman ito ay si Idol Kuya Edil Lapinig. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang road bike na naka MTB flat handlebar. Kaya mag-start na tayo. So Idol Kuya Edil, no? Before tayo mag-start, tanong mo na po kayo, pang ilang bisikleta niyo po ito? Pangatlo. Pangatlo po. Pwede po bang may share sa amin yung mga dalawang previous niyo mga bisikleta? Dahil nung medyo bata-bata pa, gusto yung ano niya, naka drop bar. So ibig sabihin dalawang road bike po yun. Ano po yung mga brand po ninyo? Kinesis, tapos yung pangalawa yung titanium na 7. 7 titanium. Tapos so ito na, no? Ito na uli nag-decide ako para komportable sa long ride. Okay, yun ang dahilan kung bakit nagpalit kayo ng handlebar. Kasi dati naka-drop bars kayo, no? Yun pala yung dahilan kung bakit siya MTB flat handlebar for comfort, no? Tanong ko lang po, saan nyo na po ba naibiyahe ito? Sa ngayon first time pa lang po. Pero ang balak, ngayon pa lang. So ang balak ko kasi sa mga long ride sa Kamayne, so sa Tagaytay, Kibyang, yun po yung mga route namin. Yun yung mga planado po ninyo pag ito yung gagamitin nyo, no? So ibig sabihin fresh pala pa to, bago pa, no? Virgin na virgin pa pala, parang ganun, no? So ito nga yung kanyang general background sa kanyang bisikleta, no? So mag-start muna tayo sa kanyang road bike frame set. Yun, no? Ito yung Merida Sculptura na yung pang road bike na frame set, no? Tanong ko lang po, kuya, kasi pag sa road bike kasi pagkaalam ko, pag frame set kasama na yung seat post at saka yung fork. Tanong ko lang po, ito po bang fork ninyo Merida Sculptura rin? Merida din po, carbon forks. Okay, carbon fiber. Ito pong ito aluminum pala, no? Alloy lang po. Yung aluminum pala to kasi may nakita kong parang welding, no? Ito except lang dito sa seat post. Pero nung bilhin po ninyo itong frame set na to, hindi kasama yung seat post? Hindi kasama po ang seat post. Okay. Ito lang po yung frame. Frame tsaka fork lang pala, no? Yun nga, Merida Sculptura na road bike frame set. Tapos yung rest po, yung mga dati kong sa road bike, hindi na rin pong ginamit ko. Ito yung sa nakaraan yung road bike. Okay, ito yung bago, no? Tapos ito nung yung carbon cockpit. Tanong ko lang po, ano po yung size nitong Merida Sculptura niya? Size, ang seat post 47, tapos yung top tube niya 50. Ayun, 50, 47. Opo. Yan. Then yung head tube nito tapered po, no? Yan, tapered head tube. Then full internal cable routing. Yan, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang ilang diameter po na seat post? Pang 27. Ayun, pang 27.2 mm diameter na seat post. True axle. Yung true axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is flat mount. Pag road bike flat mount. Ultegra yung sa preno mount. Ito naman, next naman sa kanyang cockpit niya, no? Ito yung kanyang MTB handlebar na 3T 3T Eric Steam na 31.8mm ang diameter, yung carbon fiber. Ito pinutol niyo po ito, no? Hindi na po. Hindi na ho. Yan talaga po ka-size na. Yun na po, no? Pinaka-maiksi na pinili ko ka-size ng ko. Sa balikat, no?
Ito kasi medyo mas malapad to kaysa dun sa 580 ko na manibela dun sa tactical ko. Hindi ko kasi naiwanan ko yung panukat ko. Pero ang estimated ko dito mga 600 mm. 600 or 620 mm yung lapad, no. Then next naman itong kanyang grips, CNC. Ngayon ako nakakita ng brand na CNC, no. Ito ba yung CNC rin na na brand na gumagawa ng wheelset o magkaiba? Baka magkaiba, no? Magkaiba po. Ito hawakan natin, kakapit. Makapit, maganda siya hawak. Medyo manipis nga lang, no. Pero ramdam ko yung lambot nito eh. Medyo manipis lang yung foam. Pero yung grips niya maganda. grabe, no. Magkano po yung bilhin nyo dito? Nasa mga 500 plus. 500 plus. Mas mura pa to kaysa doon sa yung branded na yung may higit sa 1,000. Pero grabe yung grip level, no. Kapit eh. Ayun, so next naman itong kanyang stem. Ito yung 3T Ergosum Team. Carbon fiber po ba ito? Opo. Yun, carbon fiber pala ito, no? Yung haba daw nito 70 mm, yung angle nito 6 degrees, no? Then yung kanyang tapered headset, wrist con. Wrist con. Ayan, wrist na seal bearings. Yung seat clamp, ano po yung brand ng seat clamp po ninyo? Kasama ba ito sa Merida? Kasama na po sa Merida. Okay, stock pala to ng Merida, no? Na Allen type, 31.8 mm ang diameter. Yung kanyang seat post naman Easton, carbon fiber po. Carbon. Di natin matatanggal kasi yung sa pang road bike naman, di naman kailangan mahaba yung seat post. Yan, di natin malo kung gaano kahaba kasi di naman kailangan mahaba yung seat post. Ang ganda ng pagka to. Setback, yes, di ba setback to? Pero tagong-tago, no? Aero shape eh. Yan, tagong-tago yung sa bolts eh. Yan, setback na may single bolt clamping system. So next naman ito kanyang saddle, Cell Italia. Cell Italia na ito yung galing sa Sa road bike. Sa road bike na dati. May butas sa gitna. Yung malambot naman at saka medyo flexible. The steel railings po ba to o titanium? Titanium po. Yung pala titanium railings. Sa tagal nyo po na paggamit ito, ano po yung naging feedback po ninyo? Comfort naman po siya. Maganda naman. Okay naman, no? Yan, ito yung feedback niya sa kanyang saddle, no? So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yun yan, naka 2x11 speed po ito, no? 2x11. Ito yung medyo may pagkano na, no? Mix na MTB tsaka road bike parts, no? Kasi nga naka naka MTB handlebar. So mag-start muna tayo sa kanyang shifters. Yung kanyang shifters, yummy, oh. Shimano XTR, oh. Ganda, Shimano XTR. Ano po pala yung model nito? Tingnan ko anong model ito, di ko mabasa eh. Ilalagay ko na lang sa screen yung model ito kasi di ko mabasa kasi medyo may dadadad rin ako. Pero ano to, no? 2x11 speed? Opo. Yan, 2x11 speed na Shimano XTR na shifters. Next naman, ito kanyang MTB, road bike crankset. Ito yung mid-compact na Shimano Ultegra. Ito yung di ba, yung medyo lumang generation. Opo. Series 6800. 6800. Ayun, Shimano Ultegra 6800. Na gaano po kahaba yung crank arm nito? 172? 170. 170 mm. Tapos yung niya 5036. Ayun, 5236, no? Mid compact. Yan, mid compact. Yung bottom bracket nito, yun nakita ko kanina eh. Ultegra din. Yan, Shimano Ultegra na BBR60. Next naman ito kanyang road bike front derailleur, Shimano Ultegra din na ano po ito? 6800 din po ba ito? Opo. Kabatch nito, no? Na pang 2x na naka-clamp pala kayo, no? Kasi sa road bike ang common na naka-brace on. Pero to naka-clamp type naman to, no? Na high clamp na bottom pull or bottom swing. Ito naman kanyang road bike lipless pedals, Shimano Ultegra, no? Ito yung medyo hindi yung R8000 to, no? Parang 7800. Mga ganun po. Para previous generation, no? Na Shimano Ultegra. Next naman yung sa chain naman ni Kuya, no? KMC po ito, no? KMC speed. X11 na EL. Kasi ito lang yung hollow eh. Kasi yung SL hollow din tong pin. Ito kanyang ito naman MTB cassette sprocket naman to, no? Shimano XTR po ito, no? XTR yung yung MTB cassette box. Apo. 1140. 1140, 11 speed. Yan, ang model ito M9001. Ito nga
Kasi nga may may nagtatanong kung compatible daw yung kunwari ito MTB tapos RB naman to. Hindi compatible yun. Kaya kayo nagpalit ng pang MTB. Oo. Kasi hindi po pwede. So Bali XT. so sa guys, sa mga nagtatanong sa akin, kung MTB yung shifter, dapat MTB yung rear derailleur dahil magkaiba yung cable pull, no? Sabi kasi sa nabasa ko, sa 10 or 11 speed. Pero yung 9 speed, 8 speed, yun lang daw yung po pwede. Yun. Kasi doon sa MSID ko, yung 11 speed ko na Shimano 105 na RD, tapos MTB ko na Micro New, hindi compatible. Pero nagawa lang ng paraan, pero hindi pa rin perfect yung shifting. So kailangan talaga ganito. MTB yung RD, MTB rin yung shifter. Yan. Ito naman Shimano Diore XT, no? Na pang 11 speed. 11 speed. Yan, so ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang road bike na naka MTB flat handlebar, no? Next naman sa kanyang wheelset. Ayan, ang yummy rin yung wheelset ni Kuya, no? Ganda. Ito yung kanyang road bike na gulong, no? Continental po ito, no? Continental na Grand Sport. Grand Sport Race. And Grand Sport Race na pure grip compound na 700 by 28C. Next naman, Kuya, ito ba buong rim set o inassemble po? Buong po. Buong rim set yung binili, no? Ang brand naman ito ay Jetfly. Jetfly na pang disc brake po, no? Carbon fiber po ito, no? Hindi po. Aluminum. Akala ko carbon fiber, no? Light naman siya. Lightweight. Lightweight aluminum, no? Magaan naman. Yung depth nito parang 30 o parang 30 mm yung depth nito, eh. Malalim din aero, no? May pagka-aero din yung yung rims nito, no? Tanong ko lang po, ilang holes po ito? 2024. 2024. 24 po, 24 pareho sila. 24 parehas. Yan 24. Aluminum double wall 24 holes, no? Yung spokes and nipples nga na no? Bladed, no? Jetfly din. Sorry, 28 pala po. 24 sa harap. Okay, 24, 28. Tapos Jetfly din itong spokes and nipples. Stainless po yung niya na. Tapos yung hubs, Jetfly din po ito, no? Pero nakalagay dito N U72SB yata to. Papahawak lang po Kuya, tingnan ko lang, i-rotate ko na baka may makita akong ibang. Tapos nakalagay dito NP901 70036. May idea po ba kayo kung ilang poles ito? Wala sa specs na, no? So, Kuya, i-check natin to. Patunogin natin, i-freewheel natin. Sige po. Sa tingin ko Kuya, parang 4 poles yan, no? Sa tingin ko 4 poles yung ingay nito. Okay po. Yan, ito yung hubs ng kanyang Jetfly na pang road bike, no? Kapag naka-freewheel. Then last lang, yan sa kanyang brake set. Yan, pang MTB yung pang MTB yung kanyang brake set. Shimano SLX na M7100 po ba ito? Opo, 71. Ayan, M7100 hydraulic brakes and dual piston. Ito yung XTR. Yung yung brake levers pang MTB. Yung kanyang hydraulic disc brake calipers, sarap tignan. Shimano Ultegra. Pwede pala yun Kuya, no? Oo. MTB yung levers, road bike yung sa mekaniko na lang po yun magtatrabaho. Compatible pala yun, no? Oo. Yung fittings nun compatible. Dito po yung mag-a-adapt sila ng connector. Okay. Sa cable. Pwede pala yun, no? Pwede po yun. May idea kayo kung anong model ito? Ito ba yung R81 ba yun? Yung bagong Bago labas ng Shimano Ultegra, no? Ayun, ito dual piston, no? May fins, no? Opo. Tapos naka flat mount. Yan, kasi sa MTB post mount. Tama, dual piston pala. Dual piston, no? Yung kanyang rotors naman, yan yummy rin, no? Ashima. 160 mm dito sa harap, then 140 mm sa likod. At parehas to na fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol, Kuya Edil, magkano yung total cost itong Merida Sculptura niya? Estimated lang. Estimated lang po. Di siguro magkalayo sa nasa mga 90 plus o 90 plus kasi magaganda yung mga pyesa nakalagay, no? Yummy, no? Yan, ito nga guys, ito yung kanyang yummy na Merida Sculptura na road bike na naka MTB flat handlebar ni Kuya Edil Lapinig.
Yan guys, no, na-budget na natin itong kanyang Yami na Merida Sculptura na road bike na naka MTB flat handlebar ni Kuya Edil Lapili. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang road bike, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So kaya mag-shoutout po kayo. Shoutout po, salamat po sa pagbigay ng time na pag-interview sa Ayun po, ano. So salamat din sa pag-bike check ng MTB road bike po ninyo, no. salamat po. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.